Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y lubos na natutuwa na makasama kayo sa ating pag-aaral at pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Sa ating video na ito, ating tatalakayin ang isang napakahalagang tema na may kinalaman sa ating buhay at pag-unlad, ang awit 91 at ang panalangin ng kaunlaran. Sa mga panahong ito, maraming tao ang naghahanap ng gabay at lakas mula sa ating may kapal. Ang awit 91 ay isang napaka-maimpluwensyang bahagi ng ating Biblia na nagbibigay ng katiyakan at pag-asa. Sa mga talatang ito, makikita natin ang pangako ng Diyos sa atin, ang kanyang proteksyon, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang patnubay. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroroon upang tayo ay tulungan at protektahan. Sa ating pagninilay sa awit 91, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na pag-isipan kung paano natin maiaangkop ang mga mensaheng ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating pag-unlad? Paano natin maari tayong lumago sa ating mga pananaw at kakayahan? Ang panalangin ng kaunlaran ay hindi lamang para sa ating mga material na pangangailangan, kundi para rin sa ating espiritual na pag-unlad at relasyon sa Diyos. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong makibahagi sa ating talakayan. Sa mga susunod na bahagi ng ating video, tayo ay magkakaroon ng oras para sa mga komentaryo at mga katanungan. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at karanasan. Ang inyong mga pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at makapaghatid ng liwanag sa kanilang mga sitwasyon. Samahan niyo ako sa pagbuo ng komunidad na puno ng suporta at pag-asa. Minsan, nagiging abala tayo sa ating mga gawain at nakakalimutan ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang awit 91 ay nagsisilbing paalala sa atin na dapat tayong bumalik sa ating mga ugat, ang ating pananampalataya at ang ating ugnayan sa Diyos. Sa ating pagninilay, pag-isipan natin ang mga paraan kung paano natin mapapalalim ang ating tiwala sa Kanya. Paano natin mas mapapalakas ang ating pananampalataya sa harap ng mga pagsubok. Hindi lang ito isang simpleng pag-usapan. Ito ay isang pagkakataon para sa atin na magkasama-sama at lumago bilang isang pamilya sa pananampalataya. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magdarasal, maglalagom ng mga ideya at sama-samang mag-isip kung paano natin maiaangkop ang mga aral ng awit 91 sa ating mga buhay. Huwag kalimutan na kung ikaw ay bago sa ating komunidad, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na talakayan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang patuloy na matuto at lumago sa ating pananampalataya. Sa ating paglalakbay, tayo ay magkakaroon ng mga pagsubok, ngunit sa tulong ng Diyos at sa ating sama-samang pananalangin, tiyak na makakamit natin ang mga biyayang inihanda para sa atin. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sila rin ay makasama natin sa ating paglalakbay patungo sa kaunlaran at pag-unlad. Ngayon, maghanda na tayo na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga mensahe ng awit 91. Tayo na't sumunod sa ating pagninilay at panalangin. Ating alalahanin ang mga pangako ng Diyos at ang kanyang walang kondisyong pagmamahal sa atin. Magandang simula ito para sa ating lahat at umaasa akong makikita ko ang inyong mga reaksyon at komento sa ibaba. Tara na't simulan ang ating paglalakbay. Ang awit 91 basa 2 ay nagbibigay diin sa mahalagang tema ng pagtitiwala at proteksyon mula sa Diyos. Sa mga talatang ito, sinasabi na ang sinumang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay makakasumpong ng kanlungan sa ilalim ng kanyang mga udapakpak. Ang pagninilay sa mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na magtanong sa ating mga sarili. Paano ba tayo nagtitiwala sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay?
Ang pagtitiwala ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang aktibong desisyon na naguugat sa ating kaalaman sa katangian ng Diyos. Alam natin na siya ay mabuti, mapagkakatiwalaan at puno ng pag-ibig. Sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan, ang ating kakayahang magtiwala sa Kanya ay nagiging susi upang makamit ang kapayapaan. Ang mga salitang kanlungan at kalasag ay nagbibigay ng imahen ng proteksyon at seguridad. Sa isang mundo na puno ng panganib, takot at kawalang katiyakan, ang pag-alam na mayroong isang Diyos na nagmamalasakit at handang magbigay ng proteksyon sa atin ay nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. Sa konteksto ng panalangin para sa kaunlaran, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging pundasyon ng ating mga pagnanais at ambisyon. Sa mga pangarap natin para sa ating sarili at sa ating mga pamilya, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala na ang Diyos ay may mabubuting plano para sa atin. Ang pagkakaroon ng pananampalataya na ang Kanyang mga plano ay higit na mabuti kaysa sa ating sariling mga plano ay nagiging daan upang tayo ay patuloy na umunlad at lumago. Sa bawat panalangin na ating ibinubuhos sa Kanya, kinakailangan ang ating puso ay bukas sa Kanyang mga plano. Maaaring hindi natin agad nauunawaan ang mga dahilan ng mga pagsubok at hamon na ating dinaranas, ngunit sa pagtitiwala sa Kanya, maaaring lumabas ang mga pagkakataon para sa ating kaunlaran. Ang mga pagkakataong ito ay hindi lamang tungkol sa material na kasaganaan, kundi pati na rin sa espiritual na paglago at pag-unlad ng ating pagkatao. Ang awit 91:1-2 ay nagbibigay diin na ang pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos ay hindi lamang nakatuon sa mga bagay na ating nais makamit. Ito ay tungkol din sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang buhay na puno ng pagtitiwala ay nagiging daan para sa ating puso na mapuno ng kapayapaan kahit na sa gitna ng mga pagsubok. Sa ating mga panalangin, maaari tayong humingi ng karunungan upang maunawaan ang mga pagkakataon na nagmumula sa mga hamon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging kalasag sa ating mga pangarap at ambisyon para sa kaunlaran. Sa mga pagkakataong tayo ay nadidismaya o nalulumbay, ang paalala na si Diyos ay ating kanlungan ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa Kanya, makikita natin ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagmamaliw at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng katiyakan na Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga sandaling tayo ay humihingi ng tulong at gabay, naway huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa Kanyang kakayahang magbigay ng solusyon at kasaganaan. Ang ating pagtitiwala ay nagiging daan upang tayo ay makaranas ng mga biyayang hindi natin inaasahan. Ang mga biyayang ito ay hindi lamang material. Ito rin ay mga pagkakataon na maglingkod, magbigay at maging inspirasyon sa iba. Sa ating paglalakbay patungo sa kaunlaran, tandaan natin ang ating tungkulin na maging mabuting katiwala ng mga biyayang ibinibigay sa atin. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nakatuon sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating komunidad. Ang pagtulong sa iba at paghikayat sa kanila na magtiwala sa Diyos ay isang paraan ng pagpapalawak ng ating mga biyaya. Sa ganitong paraan, ang ating mga panalangin ay nagiging hindi lamang para sa ating sariling kasaganaan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Sa kabuuan, ang awit 91:1-2 ay nagsisilbing paalala na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagiging pundasyon ng ating kaunlaran. Sa Kanya, natatagpuan natin ang tunay na proteksyon at kapayapaan na naguudyok sa atin na patuloy na mangarap at umunlad. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naway patuloy tayong umasa at magtiwala sa Kanya
sapagkat siya ang ating kanlungan at kalasag. Sa Jeremias 29:11, sinasabi, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang Diyos, sa kanyang walang hangang karunungan, ay may mga plano para sa atin na puno ng kabutihan. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating nararanasan, mahalagang malaman na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay may layunin at direksyon para sa ating buhay. Ang pag-unawa sa mga plano ng Diyos ay hindi lamang nagdadala ng kapanatagan, kundi ito rin ay nagiging pundasyon ng ating kaunlaran. Sa oras ng kawalang katiyakan, nagiging mahalaga ang pagtitiwala. Sa mga pagkakataong tayo ay naliligaw ng landas o nahaharap sa mga pagsubok, ang ating kakayahang magtiwala sa Kanya ang nagiging susi sa ating patuloy na pag-unlad. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang tayo ay makaranas ng tunay na kaunlaran, hindi lamang sa material na aspeto, kundi sa espiritual at emosyonal na kalagayan. Minsan, ang mga tao ay nahuhulog sa bitag ng pag-aalala at takot. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalagang balikan ang mga pangako ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagiging isang uri ng panalangin, isang pagsuko ng ating mga pangarap at plano sa Kanya. Sa awit 9:1-2, sinasabi, ang nananatili sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Dito makikita natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Ang ating pananatili sa Kanya ay nagdadala ng proteksyon at seguridad na kailangan natin upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, mahalaga ang panalangin. Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga pangarap at pangangailangan. Sa Filipos 4:19, sinasabi na, at ang aking Diyos ay pupuno sa lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalaala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pangarap. Ang Diyos ay handang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan, ngunit kinakailangan na tayo ay humingi at manampalataya. Ang pag-unlad at kasaganaan ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling pagsisikap, kundi sa ating pagkilala at pagtanggap sa mga plano ng Diyos. Sa bawat hakbang, isama natin ang Diyos sa ating mga desisyon at plano. Sa ganitong paraan, nagiging mas maliwanag ang ating landas at mas madali nating natutunton ang mga pagkakataon na inilalatag niya para sa atin. Ang mga pagsubok na ating nararanasan ay hindi hadlang, kundi mga pagkakataon upang mas lalo tayong lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga plano. Mahalaga ring kilalanin ang mga pagkakataon ng pagpapala na dumarating sa ating buhay. Minsan, ang mga simpleng bagay ay nagiging tanda ng kasaganaan. Ang pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, at mga tao sa paligid na handang tumulong ay mga biyayang dapat ipagpasalamat. Sa bawat araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang makilala ang Diyos sa Kanyang mga gawa. Sa ating mga panalangin, isama natin ang pasasalamat at pagkilala sa Kanyang mga pagpapala. Sa ating paglalakbay patungo sa kaunlaran, huwag nating kalimutan na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. Ang ating relasyon sa Kanya ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan. Sa bawat pagsubok, manatili tayong nakatuon sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging handa sa anumang hamon at mas magiging bukas sa mga oportunidad na dumarating. Sa huli,
Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang magiging gabay sa ating pag-unlad. Sa bawat hakbang ng ating buhay, alalahanin natin na kasama natin ang Diyos at Siya ay laging may magandang plano para sa atin. Ang pag-unlad ay hindi lamang isang layunin, kundi isang paglalakbay na puno ng mga aral, pag-asa at mga pagkakataon upang mas makilala ang ating tagapagligtas. Ang bawat isa sa atin ay may mga pangarap at hangarin sa buhay. Sa ating paglalakbay, madalas tayong naiimpluwensyahan ng mga pagsubok at hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, mayroong katiyakan na nakatago sa salita ng Diyos. Sa Filipos 4:19, isinusumpa ng Diyos na Siya ay magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian. Ito ay isang napakalalim na pangako na dapat nating pagnilayan at yakapin. Ang pag-unawa sa talatang ito ay nagbubukas ng ating isipan sa katotohanan na ang Diyos bilang ating tagapagbigay ay hindi nagkukulang sa anumang aspeto ng ating buhay. Minsan, ang ating mga pangarap ay tila malayo sa ating mga kamay at ang mga hamon ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad. Subalit sa ating pagtitiwala sa Kanya, natutunan nating ihandog ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Ang pagtitiwala na ito ay hindi lamang isang simpleng pagsasabi na tayo ay naniniwala, kundi isang aktibong pagsunod sa Kanyang kalooban at plano para sa atin. Dito pumapasok ang konsepto ng kasaganaan. Ang kasaganaan na ipinapangako ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito ay isang holistic na kasaganaan na sumasaklaw sa ating espiritual, emosyonal at pisikal na kalagayan. Ang tunay na kasaganaan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso at isipan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, nagiging mas madali ang pagtanggap ng Kanyang mga biyaya sapagkat alam natin na Siya ang nagdadala sa atin sa ating mga layunin. Isang halimbawa na maaari nating pagnilayan ay ang kwento ng mga tao na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Maraming mga tao ang nakakaranas ng kabiguan, ngunit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, nakakahanap sila ng lakas at inspirasyon upang bumangon muli. Ang kanilang mga kwento ay nagpapatunay na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at Siya ay nagbibigay ng kasaganaan hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa mga pagkakataon na nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa madidilim na sitwasyon. Samantala, ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo ay nagiging susi sa ating pag-unlad. Isang mahalagang hakbang upang makamit ang kasaganaan ay ang pagkilala sa ating mga limitasyon at ang pagtanggap na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa mga pagkakataong ito, dapat tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Ang ating mga panalangin ay nagiging tulay upang maipahayag ang ating mga pangangailangan at hangarin sa Kanya. Sa bawat pagdadasal, nagiging mas matatag ang ating ugnayan sa Kanya at doon nagiging mas maliwanag ang ating landas patungo sa kasaganaan. Minsan, ang mga pangarap natin ay tila napakalayo. Ngunit sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, natutunan nating umasa sa Kanyang mga plano. Jeremiah 29:11 ay nagpapaalala sa atin na ang mga plano ng Diyos para sa atin ay mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan tayo ng pag-asa at hinaharap. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagiging gabay sa atin upang hindi mawalan ng pag-asa kundi patuloy na lumakad sa pananampalataya. Sa kabuuan, ang ating paglalakbay patungo sa kasaganaan ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating pagtitiwala sa Diyos na tapat sa Kanyang mga pangako. Sa bawat hakbang, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin at Siya ay handang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan.
Sa mga susunod na sandali, tayo ay magdarasal upang ipahayag ang ating mga pangarap at mga pangangailangan sa Kanya at humingi ng Kanyang gabay sa ating paglalakbay patungo sa kasaganaan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga buhay, mga pangarap at mga hangarin. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, kami ay humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Tulungan mo kaming makahanap ng lakas sa mga salita ng awit 91 na nagsasaad ng iyong mga pangako sa amin. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala sapagkat alam naming ikaw ang aming kanlungan at aming kalasag. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, bigyan mo kami ng liwanag at dalhin mo kami sa landas ng kaunlaran. Ipinagdarasal namin ang lahat ng mga tao na naguguluhan at nawawalan ng direksyon. Naway maramdaman nila ang iyong presensya at ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway magbigay ka sa amin ng karunungan upang makilala ang mga tamang desisyon. Ipinagdarasal namin ang mga lider ng aming komunidad, mga guro at mga magulang. Naway maging inspirasyon sila sa iba at maging mga gabay sa pag-unlad ng aming bayan. Bigyan mo sila ng lakas at kakayahang ipalaganap ang iyong mga aral sa kanilang mga nasasakupan. O Diyos, sa mga oras ng kaguluhan kami ay humihingi ng iyong kapayapaan. Naway ang mga tao sa aming paligid ay magsanib puwersa upang lumikha ng mas mabuting kinabukasan. Ipinagdarasal namin ang pagkakaisa at pagkakaintindihan sa bawat isa. Sa kabila ng mga pagkakaiba, bigyan mo kami ng puso upang yakapin ang aming mga kapatides at ipakita ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Sa aming mga pangarap kami ay humihiling ng iyong tulong. Naway sa bawat pagsisikap na aming gagawin, makamit namin ang tagumpay na ayon sa iyong kalooban. Ipinagdarasal namin ang mga kabataan na may mga pangarap. Naway bigyan mo sila ng lakas at determinasyon na abutin ang kanilang mga hangarin. Ituro mo sa kanila ang tamang daan at bigyan ng liwanag ang kanilang mga isip upang sila'y magtagumpay sa kanilang mga pinili. Panginoon, kami ay nananampalataya na sa bawat pagsubok may mga pagkakataon na nagaantay. Ipinapanalangin namin na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, makakita kami ng mga oportunidad na makapaglingkod sa iba. Naway ang aming mga kamay ay maging instrumento ng iyong pagmamahal. Sa bawat pagkilos namin, naway makilala ng iba ang iyong kabutihan at mga biyaya. Sa mga oras ng takot at pangamba, kami ay humihingi ng iyong proteksyon. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ang mga naglalakbay, ang mga may sakit at ang mga nawawala. Naway madama nila ang iyong yakap at ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Hayaan mo silang makatagpo ng kaginhawaan at kalakasan sa kanilang mga laban sa buhay. Panginoon, sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay nananalangin na ang iyong liwanag ay patuloy na magningning sa aming mga puso. Ang aming mga takot at alalahanin ay aming iniaalay sa iyo. Sa mga oras ng kadiliman, naway maging liwanag kami sa iba. Tulungan mo kaming maging mga tagapagdala ng pag-asa at pagmamahal. Sa mundong puno ng pagsubok, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag ang iyong mga salita at ipamalas ang iyong mga gawa. O Diyos, sa mga pagkakataon ng ligaya at tagumpay, huwag kaming kalimutan ang iyong kadakilaan. Naway maging mapagpakumbaba kami sa lahat ng aming natamo. Sa bawat pasasalamat, naway patuloy naming ipagmalaki ang iyong mga biyaya at ipasa ito sa iba. Sa aming mga tagumpay, ituro mo sa amin ang halaga ng pagbabalik at pagtulong sa kapwa upang ang aming mga puso ay maging mga daluyan ng iyong pagmamahal at habag. Habang kami ay naglalakbay sa landas ng buhay,
ipinagdarasal namin ang pagtutulungan at pag-unawa sa amin. Naway ang aming mga pagkilos ay magdala ng pagbabago sa aming komunidad at sa ating bansa. Sa mga mapanganib na sitwasyon, kami ay umaasa sa iyong katapatan. Naway ang iyong mga pangako ay maging tanglaw namin sa dilim at maging gabay sa mga pagkakataon ng kawalang katiyakan. Magbigay ka ng lakas sa amin upang harapin ang anumang pagsubok na darating at kami ay patuloy na magiging matatag sa aming pananampalataya. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, patuloy na umaasa sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sa bawat araw na dumarating, naway patuloy kaming maging inspirasyon sa isa't isa. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon at magpatuloy sa laban. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, naway maging makabuluhan ang aming mga hakbang at desisyon sa ngalan ng pag-unlad at kapayapaan. O Diyos, sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay humihiling ng iyong patnubay at kaliwanagan. Naway sa mga desisyong aming gagawin, makilala namin ang iyong tinig na nagtuturo ng tamang landas. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng mga palatandaan na magiging gabay sa aming mga isip at puso. Sa mga hamon ng buhay, naway mahanap namin ang lakas sa mga salitang iyong ipinaabot sa amin. Panginoon, sa mga oras ng kahirapan kami ay humihiling ng iyong kalinga. Naway ang mga tao sa aming paligid ay maging mga kaagapay sa aming mga pasanin. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan at lakas. Sa mga sandaling kami ay nababalot ng takot, tulungan mo kaming maging matatag at patuloy na mangarap. O Diyos, sa bawat pagsubok na dumarating, kami ay nananalig na may mga aral na dapat naming matutunan. Naway ang bawat pagkatalo ay maging pagkakataon upang kami ay bumangon at magsimula muli. Sa mga pagkakataong kami ay nadarapa, bigyan mo kami ng tapang upang muling bumangon. Sa bawat pagkilos namin, naway makilala ng iba ang iyong mga biyaya at pagmamahal. Ipinagdarasal namin ang mga tao sa aming paligid, naway sa kanilang mga pagsubok, matagpuan nila ang kapayapaan at pag-asa na nagmumula sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng sakit, kami ay humihiling ng iyong kagalingan, naway ang iyong mga kamay ay humipo sa mga may karamdaman at ang mga nagugulumihanan. Ipinagdarasal namin ang mga doktor at mga nurse na naglilingkod sa mga taong nangangailangan. Naway bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin ng may malasakit at dedikasyon. Sa mga kabataan na naglalakbay patungo sa kanilang mga pangarap, kami ay nananalangin na bigyan mo sila ng inspirasyon at determinasyon. Naway sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, makita nila ang kanilang mga layunin at ang mga paraan upang makamit ang mga ito. Ipinagdarasal namin ang kanilang mga guro at tagapagturo. Naway maging gabay sila sa kanilang paglalakbay. Panginoon, kami ay nananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, may mga pagkakataon na naghihintay. Naway maging bukas ang aming mga puso at isip sa pagtanggap ng mga biyaya at oportunidad na iyong inihahanda sa amin. Sa bawat hakbang ng aming buhay, naway maging tagapagdala kami ng liwanag at pag-asa sa mga tao sa aming paligid. O Diyos, sa mga pagkakataon ng tagumpay, naway hindi kami makalimot sa mga aral na aming natutunan at sa mga taong tumulong sa amin. Sa bawat tagumpay na aming makakamit, ituro mo sa amin ang halaga ng pasasalamat at pagbabalik sa mga nangangailangan. Naway sa aming mga tagumpay, maging daan kami ng inspirasyon sa iba upang sila'y mangarap at magsikap din. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, kami ay nagdarasal para sa mga pamilya at komunidad na nagdadalamhati.
Naway ang iyong pagmamahal ay maging liwanag sa kanilang madilim na daan. Bigyan mo sila ng lakas upang harapin ang mga hamon at patuloy na mangarap sa kabila ng mga pagsubok. Panginoon, sa aming paglalakbay, kami ay umaasa na ang aming mga puso ay maging puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, makilala namin ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaintindihan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng karunungan upang maayos ang mga ito at lumikha ng mas maayos na samahan. O Diyos, kami ay nagsusumamo sa iyong harapan, naway patuloy mo kaming gabayan at protektahan. Sa bawat araw na dumarating, kami ay umaasa na ang iyong mga pangako ay maging tanglaw namin sa madilim na daan. Bigyan mo kami ng lakas at katatagan upang harapin ang anumang hamon at pagsubok. Sa huli, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, patuloy na umaasa sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sa ngalan ng pag-unlad at kapayapaan, naway maging makabuluhan ang aming mga hakbang at desisyon. Sa lahat ng ito, kami ay nagtataas ng aming mga tinig at pusong puno ng pasasalamat sa iyo, O Diyos, aming tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa lahat na ang Salmo 91 ay isang makapangyarihang paalala ng ating Diyos, na siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa mga oras ng pagsubok at pangangailangan, maaari tayong magtiwala sa Kanya sapagkat siya ang ating kanlungan at kalasag. Ang ating pananampalataya ay tila isang ilaw na nagliliwanag sa madidilim na daan at ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Habang naisip natin ang tungkol sa ating mga pangarap at layunin, mahalagang tandaan na ang kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa ating mga puso at isipan. Sa ating mga pananampalataya, tayo ay tinawag na maging mga tagapagdala ng liwanag sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya at sa ating mga sarili. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, naway lagi nating isaisip ang mga aral ng Salmo 91. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan ng pagkakataon at pagpapala. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nakaranas ng takot o pangamba. Sa mga oras na ito, ang Salmo 91 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay hindi nag-iiwan sa atin. Siya ay nariyan upang tayo ay ihandugan ng kanyang proteksyon at gabay. Kaya't sa bawat hamon na ating kinakaharap, huwag tayong matakot. Tayo ay mayroong makapangyarihang Diyos na handang sumuporta sa atin, na nagbibigay ng lakas sa mga mahihirap na panahon. Bilang mga mananampalataya, tayo ay may responsibilidad na ibahagi ang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Sa ating mga simpleng pakikipag-ugnayan, maaari tayong maging mga daan ng kaunlaran at pagbabago. Ang bawat mabuting gawa, kahit gaano ito kaliit, ay may malaking epekto sa buhay ng ibang tao. Kaya't patuloy nating palaguin ang ating pananampalataya at samahan ito ng mga gawa ng kabutihan. Ngayon, habang tayo ay naglalakad patungo sa ating mga layunin, naway maging inspirasyon ang ating mga natutunan mula sa Salmo 91. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na mangarap at magtrabaho para sa ating mga hangarin. Ang Diyos ay may plano para sa atin, at ang mga plano niyang ito ay puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya sa ating mga panalangin. Siya ay handang makinig at magbigay ng tulong sa ating mga pangangailangan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, ito ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumalim sa ating relasyon sa Kanya. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Kasama natin ang Diyos
na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa ating pag-uwi, dalhin natin ang mga mensaheng ito sa ating mga puso. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya at naway maging mga instrumento tayo ng kanyang kapayapaan at pagmamahal. Ipagpatuloy natin ang pagkakaroon ng pananampalataya sa ating mga pangarap at sa ating mga layunin. Magsikap tayong maging mga tagapaghatid ng kaginhawahan at pag-asa sa ating paligid. Sa bawat araw, huwag nating kalimutan na tayo ay anak ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay totoo at hindi nagbabago. Sa ating paglalakbay patungo sa kaunlaran, naway lagi tayong sumabay sa Kanya at sa Kanyang mga plano. Tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga gawa. Naway ang ating mga puso ay punuin ng pag-asa at ang ating mga isip ay napuno ng mga pangarap na nagtataguyod ng Kanyang kaluwalhatian. Pagpalaing tayong lahat ng ating Diyos at naway patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Magpatuloy tayong lumakad sa liwanag ng Kanyang pagmamahal at pagkalinga.